Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:04 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo sa Masin watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapiktahan ang ilang freedom of expression. Civil defense naman po. Balita, issue, Kailan bang gimana ang hambal niya? Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maywaga Pilipinas, maywaga Western Visayas. Sudad ka probinsya sa Iloilo kag kutob sa manabutan sang amon pagserbisyo. Di gaman nga bahin sang kalibutan naghatag kami sang katahuran, maayong aga good morning sa inyong katanan. Madan welcome sa sarmang edisyon sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Ano karon sang Lunes, Nobyembre 17, tuwing 2025. Hindi na mga biyan tatlo sa apatanan ka Lunes ang bulan sa Nobyembre tuwing 2025. Ang ikapo ninyo, tub-tub, alas 9:55, sumong iyang aga. Ako ang inyo alagad, J.P. Herbas. Sa atong mga sugitan palamati all over Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Sumuman sa probinsya sa Negros Occidental. Maayad-ayad gigaaga sa inyong tanan. Hinatambyo tuman sa isang med-ayad gaaga ang tanan ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Nagabot sa aton sining na pagpakalagad online. Ang Radyo Pilipinas Iloilo mabata live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong radyo. Sa puman sa ating official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa atong pagpalagad subong nga Lunes, nagip sa aton sining nga pag-aistoryahan ang nanging pagbisita ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa probinsya sa Negros Occidental sa nagbigan nga Sabado. Yes, sir, that's right, Fabian. Ang presidente ang mismo nagpadulong sa probinsya sa Negros Occidental para kamustahon ang kaimtangan sa mga residente nga apektado sa bagyong Tino. Nebelan mga biyan kaangay isang Cebu, pilaman ka mga lugar sa Negros Island, lakip ang Negros Occidental, ang naapektuhan sang mabaskog nga hangin kag ulan nga dala sang bagyong Tino. Ilang ka mga pamalay ang nagdalaguba, ilang ka mga residente ang na-record nga napatay. Kag tubtub karon may pila pa ka mga residente ang parang nga ginapangita bangod sang pagpanghalit sang bagyong Tino. Nagib sa mga ginpadulungan sang presidente sa nagigan ka Sabado ang banwa sang Moises Padilla kag sumungmaan ang banwa sang La Castellana. Ang inyong alagad mga biyan ang hatagan sa kahigonan nga mag-cover ang pagbisita ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa banwa sang La Castellana. Nagib sa iya siningagin padulungan mga biyan ang La Castellana Elementary School na nag-serving evacuation center sang masobra 300 ka pamilya kung masobra 1,000 kag 100 ka individual
nga nadulaan sang puloy-an bangod sang bagyong Tino. Sa iya naging pagbisita mabiyan personal nga ginakamusta ni Presidente Marcos ang mga evacuation rooms. Kaya na istorya man sini ang pila ka mga evacuees. Sa din iya nga ginpalabot ang pagpasiguro nga ang national government o national nga gobyerno mangin katuwang siyang aton sini nga mga residente dito sa Castellana sa ilang pagbangon sa nangin kahalitan sang bagyo. Pagkatapos ang iyang pagbisita sa Castellana Elementary School, si Presidente Marcos Mabian ang upod o kagdag panguna mga biyan sa pagsinapol kaupod ang pila ka mga opisyal sang Negros Occidental at pila ka mga membro sang iya sining nga gabinete. Agon istoryahan ang tuhoy sa pag-recover o kung pagbangon sang mga residente sa nangin halit sang bagyong Tino. Kuha natin nga malabot ang direktor sang OCD Negros Island Region agod hibaloon mga biyan ang mga nangin highlights sa ila siniya nga pagpakig sapol kaupod ang presidente sa nagdigad nga Sabado. Ano ba ang mga pasalig nga ginbuyan sa aton sini nga presidente? Agano ang mga bulig nakahandang ipalabot sa mga tuhay ng mga ahensya sa gobyerno para madasig na makarecover ang mga biktima o kung mga residente na apektado sa bagyong Tino. Masiplatan taman mga biyan ang pinaka mga balita gikan sa nunituhay ng mga ahensya sa gobyerno. Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, especially sa buong mga biyan, nagapadayon ang pagsaulog sa National Rice Awareness Month kag National Organic Agriculture Month. Naka mga aktibidad na game preparar sa DA Western Visayas to highlight this year's celebration. Nakip dari ang nanoy-tuhay mga pailis-indis kag mga agri-agro-trade fair highlighting mga biyan sa mga produkto sa aton sining mga manguma dari sa Western Visayas. Pero antes kita magpatpat sa aton sining mga balita subong iyang aga, mag-check ana kita mga biyan sa latest update sa katsang panahon. Ibalo naton sa Pag-asa Iloilo ang manging panyempo sa mga daw sang Lunes. Shall we expect sang improving weather condition kung kaangay sa mga nagdigad na may adlaw? Maging maulanon ba lang adlaw sang Lunes? Inang aton nga hibaloon sa hindi lamang madugay upod ang Pag-asa Iloilo. Kag siyempre mga biyan, magapasiplat magita sa pila ka mga dalaguan na balita nasyonal, naging bantay naman sa aton nga mga kupnanan sa DCRB Metro Manila. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:12 na sa aga. Radyo Pilipinas. Sa sining oras, kapag natin sa biyak na linya si Ma'am Leonor Silvestre sang DOST Pag-asa. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello everyone. Good morning. Muna yung ating latest weather update para sa tubong na adlaw sa Lunes, November 17, 2025. Intertropical Convergence Zone or ICCC nag-affect sa may Palawan, Mindanao. Northeast man sila naman nag-affect sa may Northern Zone kag Easterlies nag-affect sa nabiling nga bahin ng Pungsod. Kaya naman sa Western Visayas, general... Ma'am Leonor? Ayun. Balikan natin si Ma'am Leonor Silvestre Mabian sa iya sining latest nga weather update. So easterlies ang nag-aapekto sa nabilin nga bahin sa Pungsod. Ang aton siniman nga pag-check no. Diri sa Western Visayas, ma'am, kamusta ang nauban naton nga panyempo? Hello, sir? Yes, ma'am. Again, ma'am, kamusta diri sa Western Visayas, ma'am? Ano ang nauban naton nga panyempo? Dili naman sir sa Western Visayas generally per weather kita, pero wala man natin dinadula ang mga posibilidad sa mga isolated na pag-ulan, pangalatog panagob, lumigit sa hapon sa pagkakihon, sobra sa ng easterlies. Mahina tagtag makasara naman ang hangin natin na mag-ahalin sa direksyon northeast, na magadala sa mga kanay tagtag makasara na pagbalog sa ating kadagatan.
Forecast temperature natin generally sa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na budla kami ng 5:46 a.m. pagbugatungod din 5:23 p.m. karon sa hapon. Pag muli ang ating latest weather update, halin din may ina na weather station. Ako si Leonor Salvasca, Madam Olivia. Salamat. Ma'am Leonor, while we understand ang intertropical convergence, na muna yung pagbungguan ay siyang duha ka weather system naton. Pero ang easterlies, ma'am, for the information or for the understanding sa atong sining mga tagpalamati, ano ni ang buot sa Euron, ma'am, sa easterlies sa atong sining nga luka nga lingwahe? Ayun, ma'am. For understanding, ma'am, sa aton sining mga tagpalamati, ano bala ang kahulugan sa ginatawag na easterlies? Ang easterlies sir, ang mag-init na hanapin sa dagat Pasifiko, sir. So, possible, hindi nga, sir, ang ating mga mabatsyagan, karon na init. So, make sure lang na, ang mainit at sa easterlies ang ating mga weather condition or ang weather system mo nag-affect sa direkta. So, make sure na mag-init sa mga tubig sa wala kayong alkalog protection sa init. Ayun, so that explains nila, ma'am, so medyo mapaangin na panyempo, especially sa tiyon sang udto kaga early afternoon. Pero talo pang doon man, ma'am, no, nga may paggurugalaon kada hapon, shall we expect, ma'am, nga may dako nga mga posibilidad ang pag-ulan sa tiyon sang hapon? So, possible, sir, nga maka-experience ko kasi mga pag-ulan-ulan, sir, mga isolated na pag-ulan. Ayun. Ma'am Leonor Silvestre, for your time and information, madamo gud nga salamat kag padayon. Come again, sir? Again, madamo gud nga salamat, ma'am, kag padayon. Imagine traffic. Dahil abot mga biyan, si Ma'am Leonor Silvestre sa DOST Pagasa. Nabatiyan natin mga biyan ang latest nga update sa lakat sang panahon. Easterlies na nag-apekto din sa aton sining rehiyon mga biyan. Ini amo ang init nga gikan sa Pasifiko. Alas 9:16 sa isa agad. Sa atong pagparbalik mga biyan, aton nga pahat-paton ang mga natipo naton nga mga pahayag sa nanging pagbisita ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Banwa sang La Castillana. As mentioned earlier mga biyan, ang aton sining Presidente nagpadulong sa bahin sang La Castillana, particularly sa La Castillana Elementary School ag sa Sangguniang Bayan Session Hall sang La Castillana. Abot personal nga kamustahon ang mga kinintangan sa aton sining mga residente. Ag subong man, personal nga may istorya ang mga opisyal sa Negros Occidental kag ang pagsiguro nga may mga bulig na ipalabot ang aton sining national government para sa madasig kapagbangon sang banwag kag sang bugos nga probinsya sa nangin kahalitan sang bagyo. Ini kagiban pa nga impormasyon aton nga pahat-pahaton ag katapos lamang sang pila kapahandog. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi pa namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya. Super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang pagmamahal. Magandang araw, Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense. Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad.
bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil #panatag ang may alam. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Abay Paris, abay araw, ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, pagawang base, habulan, jolin, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano? Game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at bumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Marami na naman nagkalat ng mga red flag at kung ano-anong kwento ang ating nababalitaan. Ikaw naman tong share para ipakitang mali sila. Kung gusto mong katotohanan ang mga iwasan mag-share ng red flag contents at ituon ng pansin sa mga balitang katotohanan lang ang nakaulat. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pagpabuli ng dugo at muscles. Ayodin, pag-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhin may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hello? May tao ba? Kung naghahanap kayo ng pera, tasamahan ko kayo. Ako rin naghahanap. Uy, ano ba? Huwag yun akong takutin. Oh yeah! TV mo lang yun, naiwan mong nakasaksak. Ang karamihan sa mga TV at iba pang appliances ay may standby mode. Kaya kahit naka-switch off ang mga ito, basta naka-plug ay kumukonsumo pa rin ito ng kuryente. Tanggalin sa saksak ang mga electronic devices para hindi ka dalawin ng nakakatakot na bill. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ho-ho!
Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:24 na sa aga, sa gihapon nagapamatgabo sa pagparagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Ginpa siguro ni President Ferdinand Marcos Jr. kayara sa maayong nga kaintangan ng sobra 300 ka pamilya na temporaryo nagatiner sa mga hulot kasihan sa lakas nila na elementary school sa Negros Occidental. Para sa ambit na bulutuan mga biyan, ang ginbisita ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa nagligad nga Sabado. Magluwas sa Banwas ang Castiliana, nagpadulungan ang Presidente sa ilang mga area sa Negros Occidental, particularly sa Moises Padilla. Katuluan sa sining na pag-inspeksyon mga yan, personal na makitaan sa national government ang sitwasyon sa mga residente. Nagsumuman sa mga plangawian sa Banwasang La Castiliana. Ang pilang mga area sa Negros Occidental na lubos na napektuhan sa pagpanghalit sa Bagyong Tino. Matapos ang inspeksyon, ginpangurahan man sa Presidente ang briefing sa Castiliana Municipal Hall o mga opisyal sa gobyerno na naituhan mga ahensya kay malukang na opisyal para istoryahan ang gilayon na pag-bulig o kung ang rehabilitasyon sa mga balwa sa Negros Occidental kag ang nagakaangal na bulig para sa mga residente na lubos na napektuhan sa Bagyong Tino. Nagpain si PBBM sa 95 billion pesos para sa manasig na pagpatuman sa mga recovery efforts sa mga probinsya na apektado sa nasambitiya na bagyo. Antes ang pagpadulong ni President Ferdinand R. Marcos Jr. aton nga na-interview mga biyan ang alkalde sa Banwasang La Castiliana. Kung ano ka-importante ang pagbisita sa presidente sa ila Siga Banwa, kag kung hatagan siya sa kahigayunan, ano ang mga priority nga mga concern ang iya sining igapalapot sa presidente. Yari pamatian nato mga biyan ang naging mensahe ni Mayor Añejo Nicor, ang alkalde sa Banwasang La Castiliana sa aton nga ma-interview. Sa ngayon po sir, sobrang lungkot po sa nangyari dahil sa Bagyo Tino. So alam mo naman sir, ang LGU namin sa bayan ng Castiliana, simula pa sa mga panahon eruption until now, nadagdagan pa po ng Bagyo Tino na nagkaroon na massive flash flood at marami pong napinsala dito, especially sa ating mga bahay na lanas ng Bagyo. So mga almost mga 14% kaping totally and partially ang pinsala ng Bagyo Tino. So kami po ay malaking halaga po na nabisita po yung presidente namin dito at nakita niya po sa actual na kung paano niya makita at maunawaan niya ang kalagayan namin dito sir. Ngayon, meron po ba tayong mga pangunahin o priority na request po kay President Marcos? So, ang mga priority po namin, so yung mga ang importante po, yung relief site na ating mga kababayan na dito ngayon sa evacuation center po, na dapat nabigyan po sila ng bahay at luti na hindi na dapat sila bumalik sa pinanggalingan nila kasi yun pa rin ang problema ng local
government yun kung sakali na ibabalik natin. So, ang sa akin na po, dapat bigyan sila ng site. At sa ngayon, nakita mo naman ang dami. At pasalamat kami, mayroon sa assistantship and DSWD through our President Marcos. So maraming salamat, President. Binigyan mo kami ng oras na mabisita para makita mo yung problema namin sa bayan ng Castilla. Naman mga biyan, ang naging pahayag ni Mayor Añejo Nicor, ang alkalde sa Banwa sa Castillana, angot sa pagbisita ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa ila sining Banwa. So lakip sa iya sining iga palabot mga biyan, kung palabot sa Presidente, ang tuhoy mga biyan sa pagpangayo sa bulig, matabangan sila sa pagpangita sa relocation sa mga pamilyang na-wash out kag nagkalaguba ang puluyan kag masaylo sila sa mas safe na lugar. Kay kalabanan sa mga naguban sa balay, nagatinero kung nag-istar sadto sa kilid lang gid sang suba. Unfortunately, bangod sa mataas na level sang tubig baha, ginaanod kag pila sa mga residente ang na-report nga napatay. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:30 na sa aga. Sa ning oras mga biyan, magdakuha na kita sa aton sining report gikan sa aton mga kupdanan sa Radyo Pilipinas News Team. Sunod-sunod ng mga bomb threat ang din pa lapot sa mga katapo sa media. At naging biktima din mga biyan ang mga universidad at mga bulutuan diri sa syudad sa Iloilo. Ibalo naton ang aksyon sa atong nga kapulisan. With report from Parigoy Portarosa. Parigoy, good morning. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Parigoy, may nga nakabaton sa bomb threat ang Iloilo National High School kay inasang kaagahon. Nobyembre 17 gipadala ang bomb threat pagi sa official school pages kag pilaman ka mga manunudlo kag gilayon nga ginapahibalo sang eskwelahan ang Lapas Police Station sa din madasig man nga ginaktuhan sang Iloilo City Explosives Ordnance Disposal Team. Pag-uwi ni kay kaagahon niya sutungan pagpadala sang sang pamahog kay kung nadumduman sang aton mga tagpalamati ang 3 kauna nga nakabaton sang bomb threat last week. Sanag, Iloilo Science and Technology University, puro ato aga pa, temprano pa sila nakabaton sang bomb threat, pero area kaagahon pa lang yan na puhag na ang eskwelahan. Mayo lang kiti way pa man sang classes ang amuto nga time no nagpatagayon ng EOD sang inspeksyon sa campus. Lakip na ang mga lugar na ginapasunig butangan sang bomba. Sa ginpatigayon nga inspeksyon, gindeklara sang EOD nga safe. Kag wala sang bomba nga nakitaan sa lugar alas 4:06 kay nasang kaagahon. Kaya tinagpasalamat man ang pamunuan sa madasig kapag-akto sa kapulisan sa sining natabo sa Iloilo National High School. Sa unang announcement sang Iloilo National High School, may klase ini sila subong adlaw. Pero ugaling may bomb threat man sa West Visayas State University, tubang nga eskwelahan, nag-decide ang Iloilo National High School nga mag-shift na lang sa alternative delivery modality para nga mangin safe ang aton nga mga bulutuan pare ko. Parigoy, well, we understand na clear na ang Iloilo National High School. As to the other actions naman sa aton sa kapulisan, matrace bala kung sinugid ang may kumbaga utok-utok sa siniiya nga pagpamaho. Parigoy, na interview naton last week si Sir Hines Gumakil, siya ng spokesperson sa ISAT-U. Kay may bomb threat sa ISAT sang nagligan, pero last year may bomb threat man. Kag ginpamangkot naton kung anong natabo sa to sa nagpamahog sa eskwelahan na filean ato sang kaso. So may may kapasidad gid aton nga kapulisan galing ti ginakabalag-an kay sunod-sunod Para sa information sa aton mga kauturan, ikalima na ini. Humalin sang last week ang University of San Agustin Basic Education Department, ISAT-U, West Visayas State University Haniway Campus, Iloilo National High School kag ikalima mo ni West Visayas State University main campus. So mga lima na tinguan tang nga makikangot sini Parigoy sa Iloilo City Police Office, at the same time sa Police Regional Office 6 kung ano nang update sini para nga mauntat na kung tani ining mga pangsasko kag
istorbo gid sa pag-eskwela sa aton nga mga kauturan. Kaya ang fear bala or trauma parikoy nga dala sini sa mga estudyante kaya hindi man mapaktan kung base ang iban bala seryoso na iya nga bomb threat o kung iban lang lang ti mas mayo na nga ma-imbestigaran gid sa aton sini nga pulisan kay base ang iban panumdumon nila this is the new norm kung gusto nila nga suspende sa klase o kung hindi madayon ang ila sini nga reporting examination maubra-ubra na sa bomb threat para may cancellation of classes. Ang sa Sanag may issue gid nga ginbutang no ang nagpadala sang bomb threat at may hindi nami nga pag dumala dira no so may mga may mga nagtuluhaw man ng issue pero I believe hindi niyang insakto nga paagi may pabalo ang ilang nga mga disgusto kasi damo ang ang apektado pinsaron mo ning mga kabataan siyempre ginapabalunan man magkakanugon ba lang effort man sang ilang nga mga ginikanan. Ayun, magluwas na para siya natabo sa West Visayas State University ang kantin nga kung tani magaserbisyo karon nga adlaw nagdesisyon na lang ipanagtag ng ila sa nga mga baligya kay kanugon man lang kung hindi mapuslan subong iya nga Lunes so magluwas sa klase apektado man ang panamubian sa aton sini nga mga kultura. Para ko tinguan ta labuton sining Iloilo City Police Office para maibaluan anong latest sa sining mga mga nabaton nga bomb threat sa mga eskwelahan fully tani masampulan na, mapasakaan na sa kaso para nga hindi na masulit ang mga kaangay sining incident. Pero may initial parikoy nga data or information as to the liability kung tion nga mapamatud-an nga sila ni ang nagapadala sa mga bomb threats sa aton sining nga mga kultura. Parikoy may liability gid ining mga personalidad no nagahimo sang bomb threat, bomb joke, pwede ka pasakaan o kung mapreso tubtob 5 ka tuig kag may multaman nga 40,000 para lang sa para lang sa pag-untat sang klase o kung may exam dira kagid mahimo kagid sa mga kaangay sini nga pamahog para lang may ni bala kumbaga bala mangin worth bala pag ubra mo sang bomb threat kaso nga mapreso ikaw 5 ka tuig. Ayun. So ayun sa mga kultura naton nga nag-abi nila lang ini kung sadya-sadya lang ini may penalidad nga nagahulat. Parikoy maraming salamat sa imong sining nga balita. Parikoy balita sa Iloilo City Police Office kag Iloilo National High School para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. There we have it, mga biyan. Latest update gikan sa atong kapulisan dulo ni Parikoy Paul Tarosa. Ako sa sining series ang pagpadala sa bomb threat sa mga universidad targeting the different schools rin sa syudad at probinsya sa Iloilo. Higa ka semana may aras ang bomb threat dito sa University of San Agustin Basic Education at sumuman sa Iloilo Science and Technology University. Sundan pa mga biyan o sa bomb threat naman sa West Visayas State University Hanibay Campus. Saan sining karon lang kung subong nila mga Lunes bomb threat naman involving Iloilo National High School pag sa atong West Visayas State University main campus. Oras sa Radyo Pilipinas alas 9:37 na sa aga. Mabiyan sa ato naman na pagparumbalik ang mensahe naman gikan sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD. Agot naman sa ina sa liga pagsiguro nga may bastante nga supply kung bastante pa nga bulig ang ina sining nga ahensya. Ito mga biyan nga asod-asod ang mga problema kung kalamidad nga nag-igo sa Negros Occidental. Particularly ang paglupok sa Mount Cadaon nagsubong ang pagbanghalit sa Bagyong Tino. Ang pahayag ni Director Alwin Raso sa DSWD Negros Island Region pagkatapos lamang sa pila kapahanudo. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it.
But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatbunton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Filipino photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:41 na sa aga. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:41 na sa aga. Sa siling oras mga biya, pasulod na ang breaking news. Panibago naman nga bomb threat, ginpadala naman sa Universidad dari sa syudad sang Iloilo. Nagabalik para sa detalye sang balita si Paricoy Paul Tarosa. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Paricoy, nakabaton sang bomb threat alas 9:17 ang Iloilo Science and Technology University naman, no? Sinilanggit nga agad sa ilang Facebook page. Confirm sa aton ni Sir Heinz Gumakil, ang spokesperson sang ISATU, ang ining information. Kagti subong amat-amat sila nga nagabakit, kagti untatanay ang klase para nga ma-check ang sitwasyon kung may ano gid man, no, kung may bomba gid man o kung wala. Last week na mention naton kay ina, no, nga may may bomb threat man nga nabaton, kagti subong gin-suspend na ang face-to-face classes kagang office sa Iloilo City campus nila. Laban-laban sini mabalik naman, no, ang aton nga mga kapulisan dira sa explosives ordnance disposal team para i-check ang lugar, Paricoy. Grabe nga awat niya sa mga estudyante kag sa manunudlong ginaobra ni nga Sasko kamay pa ha. Sasko lang ini nga mga bomb threat nga gina pagwa karon sa pila ka mga netizen sa mga universidad. Tingwan naton karon nga malabot ang ISATU, no, ang update sini sa sining isa na naman ka bomb threat nga nabaton, no. Ikaduwa na ini humalin last week kag kabay lagi man tani nga wala lang sang bomba dira sa lugar. Ayun, maraming salamat Paricoy Paul Tarosa. Paricoy, balita sa ISATU para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.
Grabe nga mga pamahog, no? Kabay pa sa aton sini nga mga kauturan. Buntatan nyo na. Imagine ang inyong huol nga hatag sa aton sini nga mga bulutuan, mga estudyante, manunudlo, and even sa mga kauturan naton residing the neighboring area. Hindi niya lang ulango kung ikaw isa ka ginikanan tapos may bata ka nag-eskwela. O batian mo nga may bomba nga gintanong sa inyo sa niya nga kung sa gina-eskwelahan sa ila sa kabataan. May ginapanumdom nga magluwa sa klase ang maapektuhan sini. Madamo nga ginikanan, madamo nga lola, ang iban sa ila may mga balatian pa. Ang inyo sini nga lango-lango, ang inyo sini nga higa-higa, ang inyo sini nga sasko, posible nga magresulta pa sa nervyos sa madamo nga mga kultura na to. Kung may kalain kamo sa buot sa pagdumalas ang inyo sini nga mga bulutuan, kung sa inyo sini nga mga kinumunot kay basig before iya, way kamo nakasulod sa mo sini nga universidad. Please lang, ipaagi nyo sa husto nga channel. Pinagod magsulat kay magpahatag sa mensahe sa mga administrator, presidente, board of trustees, ay hindi namon nauyunan ang pamalakad ni Amo sini. Hindi namon nauyunan ang pagtudlo ni Ma'am and Sir Amuni. Hindi nga magdalahig kamo sa mga estudyante, mga manunudlo, subong nagahingagaw man no, sa ila sining semestre. E kung hindi mo kumagsala, about to end na ang unang semestre. Kaya sa subong nga mga sinimana, kung tani, mga going to final examination na. Kung amuning may mga interruption, additional na naman nga mga adjustment na itong lauman sa bahin sa mga bulutuan. And come to think of this, mga biyan ang imahe sa aton sining nga syudad, trying to sell o kung trying to present sa aton sining syudad bilang isa sa mga safe na lugar dito sa Pungsod, Pilipinas. Isa sa mga center of excellence pag-abot sa edukasyon. Kung nag-amo ini ang mga unod sang balita, kahalos kada semana may mga bomb threat kit. Sino nga nanay, sino nga tatay halin sa ibang nga lugar ang magapadala sa ila sining nga mga kabataan nga mag-eskwela diri sa aton nga syudad. Kung base pila ka adlaw ang ila sining nga blutuan, may nagasigabong nga mga bomba. Minis call mga biyan for strict enforcement sa mga seguridad ban sa mga bulutuan. Ay bisan ano na kapamahog kung stricto ang aton sining security. Hindi makalusot ang bisan sino, especially ang mga outsider. Para pala mabala natin kung ano kadako ang tsansan na matutuod ang ining mga bomb threats na ginapalapot sa mga universidad at sa mga katapos sa media. 9:46 in the morning. Sa sining oras mga biyan, pamakian natin ang nanging mensahe naman ni Director Arwin Raso, ang Regional Director sa DSWD Negros Island Region, may kantanan sa mga bulig nga ginapalabot sa ila sining opisina para sa mga apektado sa bagyong Tino kag sumuman sa paglupok sa mga kinaon. Gina-check naton kay Director Raso kung ano kabastante pa ang bulig sa ila sining ahensya para sa mga negrense kag ibang mga residente sa Negros Island Region. Assistance po na binibigay natin. Well, for this evacuation center, we are currently providing emergency cash transfer po. ECT or emergency cash transfer doon sa mga apektadong pamilya na may mga partially or totally damaged at naka-house dito sa elementary school as evacuation center. But on top of that cash assistance, meron din tayong pinamigay since kahapon, tuloy-tuloy pa naman yung pinamigay namin ng mga family food packs, non-food items like kitchen kits, hygiene kits, family kits, sleeping kits. The commitment of the SWD, hanggat wala pa tayo dun sa rehab stage or phase, tuloy-tuloy yung relief provision
as well as other recovery interventions na pwede namin ibigay sa mga apektadong komunidad, sa mga kababayan natin na lubos na naapektuhan ng baha, especially dito sa bayan ng La Castellana. So we are looking forward na katulad nung ginagawa namin dito, yung ibang mga munisipyo ay nagsisimula sila maglista at mag-validate ng mga totally and partially damaged houses. But yun po mga family food packs, non-food items ay nakapagbigay na din tayo doon sa mga iba't ibang munisipyo at ibang distrito na apektado din ng bagyong Tingnan. For the emergency cash transfer, Director, meron po ba tayong digits or ilan po ang nakatanggap at magkano po yung ipinabat? Dito po sa evacuation center na ito, ang target namin ay masaturate yung more than 300 families na naka-house dito. Initially, target is 307 and then meron naman siyang breakdown ng totally damaged and partially damaged houses. So, ang pina-target is at least yung 114 na totally damaged houses, ma-cover namin yun, kaya-kaya naman ng resources natin, and the rest of the partially damaged houses na expected na makatanggap ng 5,000 if you have partially damaged house, and then for totally damaged houses, 10,000 pesos each family. 114, tama. 140 yung initial na totally damaged na naka-house lang dito sa evacuation center. So, meron din tayong mga pamilya na totally damaged pero hindi pa rito naka-house. So, yun yung susunod natin na kailangan i-validate ng local government unit para wala tayong masyadong problema and matukoy natin at mabigyan natin ng karampatang tawag yan, tulong pinansyal yung mga kababayan natin dito sa La Castellana. RD, paglilinaw lang po, we have so many calamities here in Negros. We have Canamon, we have Bagyong Pino. Kaano pa po kasapat yung supply ng tulong ng DSWD? Ang DSWD po, in terms of kahandaan, talagang handa kami and meron kaming adequate na resources para tugunan yung mga pangangailangan ayon sa direktiba ng ating Pangulo na dapat walang magugutom na pamilya, lalong-lalo na kapag kami mga ganitong kalamidad or mga pangyayaring hindi naasahan ng ating mga kapatid. Mensahe nyo lang po sa lahat ng Negrense na perhaps excited na po or gustong na pong makatanggap ng mga ayuda mula sa DSWD, particularly this emergency cash transfer. Sa mga kababayan natin na apektado ng bagyo, ang inyo naman pong mga punong bayan ay yung mga lokal na opisyal ay patuloy ang pakikipag-ugnayan sa amin sa DSWD para ipaabot namin yung tulong na kinakailangan, yung mga family food packs, yung mga non-food items, at kung ano pang intervention na pwedeng ipatupad ni DSWD kasama yung ating mga lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ito po ay ayon naman sa direktiba ng ating Pangulo na kailangan bigyan ng aksyon at walang dapat gutom na pamilya na apektado ng ating mga kalamidad. Good morning po ang naging bayag ni Director Arwin Raso, ang Regional Director sa DSWD Western Negros Island Region o kung DSWD NIR agot sa mga bulig kagin palabot sa ila sining ahensya sa mga biktima sa kalamidad dito sa Negros Occidental. So particularly mga biyan dito sa La Castellana Elementary School nga nagaserbeng evacuation center sa masobra 300 ka pamilya. Around 140 ka mga pamilya nga totally damaged ang puloy-an na baton sang 10,000 pesos. Kag ang nabiling na pamilya around 160 ka mga pamilya mga biyan. Ang bato naman sang partially damaged benefit for assistance mga biyan amounting to 5,000 pesos. Kaging pasalig ba ni Director Raso mga biyan nga basante pa ang ila siling nga supply. Santo man sa nangin instruction o kung mandato ni President Ferdinand R. Marcos Jr. nga may bastante no kagaba siguro nga wala sang Pilipino nga magutom sa tunga sang kalamidad kung sa kanuman nga mga wala ginalauman nga mga hitabo. Samtang yari naman ang mensahe sa isa ka mga residente nga nagbaton sang 10,000 pesos ikan sa Department of Social Welfare and Development matapos nga naguba ang iya sining nga puluyan. Pamatian naton si Ma'am Marisa Abancho.
si Teresa Amor, nakatanggap mo po ng 10,000 pesos. Maraming salamat sa Pangulong President Marcos. DSWD, maraming salamat. Ayun mga ben, bagian ang malipot na bayag ni Ma'am Marisa Amor Abancio sa La Castilla na isa sa mga nagbaton sa 10,000 pesos. So iya sa nga ginpabutya ng iya sa nga pagpasalamat kay President Ferdinand R. Marcos Jr. CAD sa Department of Social Welfare and Development. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:54 na sa aga. Why nagigita sa oras kinabilin sa atong sining nga pagpakalagad diri na gilawang kulto ang atong edisyon sa mga adlaw sang Lunes, Nobyembre 17, tuig 2024. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defanto sa studio kag Mr. Rochelle Jones Sotahero sa transmitter. Ako naman ang inyong naging-alagad, JP Herbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, Kag iban pa. diri sa Radyo Pilipinas. Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.